habang nalalapit mga idol ang eleksyon ay tila lumalala ang sitwasyon at nagkakahati-hati ang sistema ng ating mga mamamayan tungkol sa mga pangyayari dito sa dating Pangulong Duterte. At parang hindi na napag-uukulan ng pansin ngayon itong nalalapit na eleksyon at nakapokus ang mga tao, maging ang mga kandidato dito sa nangyayari ngayon dahil sa pagkakatakip ng dating Pangulong Duterte na ngayon na ay nasa kamay na ng mga ICC. Pero alamin natin kung ano ang mga nangyayari sa kasalukuyan sa ating kapaligiran. Magandang umaga mga idol. Good morning sa ating lahat. Saan man kayong panig ng ating bansa naroroon, Mapalusong, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang mabiyayang umaga. Ngayon din, saan man kayong panig ng ating mundo naroroon mga idol, magandang umaga dyan sa inyo kung umaga, magandang tanghali kung tanghali, at magandang gabi kung gabi sa inyong lugar na kinalalagyan. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin, sana isamahan nyo po ulit sa may sandali nitong ating programa. At ito'y nauukol naman sa napapanahong issue dahil sa mga pangyayari sa pagkakadakip ng ating dating Pangulong Duterte. Ngayon mga idol, lahat ng tao ay may kanya-kanyang karapatan na ipahayag ang kanilang mga nasaloobin dahil ginagarantiyahan ng ating saligang batas yung tinatawag na freedom of express. Pero hindi nangangahulugan na pwede nating gawin at pwede na nating sabihin ang lahat ng ating nasaloobin dahil ito ay may hangganan. Kapag makakalabag na sa batas ang ating mga gagawin, ay may karapatan naman na tayo ipapanagutin sa ating mga nagawang paglabag. Kaya nga, bagamat pinahihintulutan tayong magsalita o magsalaysay o magpahayag ng ating mga nasaloobin, pero kailangan lang magkaroon tayo ng limitasyon sa ating sarili na hindi naman tayo makakalabag sa kautusan ng ating batas. Sa nangyayari ngayon mga idol, tila hindi na masyadong napapansin ang nalalapit na eleksyon dahil nga sa mga pangyayari nakapokos ang karamihan dito sa pangyayari na pagkakadakip sa dating Pangulong Duterte. Alam niyo ba mga idol, sa totoo lang, isang tao lang ang may kagagawan ng kaguluhan. Walang iba na kundi ang ating dating Pangulong Duterte. Dahil sa kanya naman talaga nagsimula ang lahat. Siya ay totoong nagkasala at nakalabag sa ating batas, sa ating pamahalaan, higit sa lahat sa ating mga mamamayan dahil doon sa kanyang inilisad na war against drugs. Okay sana yung ginawa niyang war against drugs kung ipinatupad lang sana ang tamang proseso kung paano sasawatain ito mga drug addict at ito mga poser. Kaya lang ang nangyari, inilusad ang war against drugs nang wala sa tamang proseso. At yan nga naghanap yung tinatawag na extrajudicial killing. Hindi lingid sa ating kaalaman na hindi naman lahat ng namatay
sa war against drug ay totoong mga adik at mga puser. Sa totoo nga niya, may mga nagsasabi, kumbaga, bakit yung mga big time na mga drug lord, yung mga big time na mga puser, ay walang natukhang maski isa. Ang karamihang natukhang ay yung mga maliliit at mga witi-witing, mga adik at puser. Nadamay pa yung mga walang buwang at walang kasalanan dahil nga kapag napagkamalang ka o diskumpyaduhan ka ng mga pulis na ikaw ay isang adik o isang wala nang maraming proseso, dadamputin ka at kapag ikaw pumalag, sigurado, 6 feet below the ground ka, patay ka. At yan naman kasi ang turo ng dating Pangulong Duterte sa mga kapulisan. Kaya naman, sa totoo lang, sa aminin natin hindi, ang mga kapulisan ng panahon ng panunungkulan ng ating Duterte ay totoong mga naging abusado. Oo, wala na silang pakundangan. Dahil nga, ang sabi ng dating Pangulong Duterte, i-encourage nyo sila na lumaban o pumalag. So, ganun ang ginagawa ng mga pulis. Lumabang ka matindi, siguradong tukhang ka. At may mga balita pa at may mga haka-haka pa na kaya di umano wala nang pinipili ang mga pulis basta't meron silang may tukhang dahil daw ay merong silang mga incentive, kumbaga. Oo, halimbawa, sa loob ng isang araw makadali ka ng 5 o 6 o hanggang 10. Aba, tsak na wala ka nang pipiliin yan. Kapag napagdudahan nyo na itong taon to, adik, tapos to, sigurado, hindi lalagpas yung maghapon, tigok yan. Yun ang malaking pagkakamali na ginawa ng ating Pangulong Duterte noong kapanahonan ng kanyang panunungkulan. Kaya nga, sa dinami-dami ng mga namatay sa extrajudicial killing, ay wala maski isa na nabigyan ng katarungan. Diba? Tama? Ngayon, siya naman ngayon na nasa bingit ng paghuhusga, siya ngayon ang maraming simpatador. Maraming nakikisimpatya sa kanya sa mga pangyayari. Nag-iisa lang siya, pero ang dami niyang supporter. Samantalang yung mga nangamatay sa panahon niya, kawawa, ni isa walang supporter, ni isa walang sumuporta. Kanya-kanyang pigati ang bawat pamilya ng mga nasawi. Diba? At sa totoo lang, noong panahon ng ating Pangulong Duterte, masahol pa sa martial law ang kanyang mga ipinatutupad na batas. Oo, ang dating Pangulong Marcos nagdeklara ng martial law, pero hindi nagkaroon ng extrajudicial killing na kagaya ng kanyang ginawa sa kanyang panunungkulan. Oo, nagkaroon ng martial law, hindi lingid sa ating kaalaman, pero kahit papano ang mga militar at mga pulis, disiplinado at pinaiiral yung tamang proseso na ipinatutupad. Hindi kagaya ng panahong Duterte, wala sa tamang proseso. Yun ang malaking pagkakamali na nagawa ng dati nating Pangulong Duterte. Kaya naman ngayon siya ay pinananagot na sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang mabigat lang itong kanyang mga supporter, yung panahong namamayagpag ang kanilang amo, nagsasaya sila, nagdiriwang. Oo, para bang sa tingin nila ay wala ng hangganan. Tandaan nyo mga idol, ang bawat panunungkulan ng isang tao may hangganan. Hindi yan panghabang panahon. Ngayon, dumating na yung tamang panahon para siya naman ang papanagutin sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya nga, ang ultimo ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ibinubunto sa kanya lahat ng sisi, wala rin magagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos kundi ipatupad lang kung ano ang batas na nararapat. At
sinasabi nila na walang katarungan ang pangyayari sa pagkahuli sa ating dating Pangulong Duterte, may katarungan. Bakit? Dumaan sa tamang proseso eh. Nagkaroon ng warrant to arrest. O, di ba? Hindi kagaya ng mga nangamatay sa panahon ng panunungkulan niya, tukhang dito, tukhang doon, wala sa tamang proseso. Ni walang warrant, ni walang ano. Di ba? O, ngayon, kung titimbangin natin ang mga pangyayari, alin ang mas tama, yung ginawa ng ating dating Pangulong Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan o yung ginawa ng pagkasalukuyan nating Pangulo na nasa tamang proseso. Di ba? Yan mga idol ang hindi nauunawaan nitong ating mga kababayan na supporter ng ating dating Pangulong Duterte. At ang mabigat pa dyan, nakapangihikayat pa sila ng mga ibang tao na gusto makisimpatya sa kanila. Kaya naman, yung mga dating naging biktima, ay lalong nawalan ng pag-asa. Dahil kasi nakabaling na lahat ang kanilang paningin at ang kanilang pananaw dito sa mga pangyayari na dinampot na ang dating Pangulong Duterte. Isipin mo mga idol isang tao lang ang pinagmamalasakitan nila. Pero yung mga nangamatay na mahigit yata 30,000, 30K daw eh. Walang nagmalasakit. Oo. Isa man sa ating mga kababayan o ano na sumuporta ay wala. Bakit? Lahat kasi takot. Sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Digong, lahat ay takot. Kaya pa nga ang marsyalo. Oo. Mabuti pa nga nung panahon ng marsyalo, sa panahon ng panunungkulan ng dating Presidente Marcos, bagamat takot ang mga tao, hindi sa ating Pangulo, kundi doon sa batas na ipinatutupad. Oo. Hindi kagaya ng panahon ni Digong, takot ang lahat ng tao at hindi makakibo dahil nga oras na pumalag ka, kasama kang itutukang. Sigurado yun. Halimbawa, ikaw, kamag-anak mo, tinukang. Pumalag ka, kasama ka na. Malamang. Yan ang hindi magandang sistema sa panahon ng kanyang panunungkulan. So, kaya hindi natin masisisi yung ibang mga tao na hanggang sa ngayon ayaw makisimpatya doon sa panawagan ng kanilang mga supporter na makiisa daw, kuno. O, halimbawa, ikaw, isa ka sa pamilya ng nabiktima, makikiisa ka ba sa gusto nila mangyari? O, di ba? Sa totoo lang, sa pangyayari na nahuli ang dating Pangulong Duterte, yung mga naging biktima niya sa extrajudicial killing sa panahon ng panunungkulan niya, ay kahit palihim, nagdiriwang ngayon. Dahil sa isip nila, yung pangarap nila na balang araw magkakaroon ng katuparan, na magkakaroon ng tinatawag na katarungan yung pagkamatay ng kanilang mga yumao. At ito na yun. Oo. Mabuti na lang, nung panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, ay may dilema na matindi at merong itong si Trillanes. O, bagamat ganun, ipinakulong din si Dilima. Butit hindi pinatukhang. Ipinakulong lang. O, mabuti nga siya, maganda kulungan niya ngayon sa Netherlands. Di kagaya ni Dilima, talaga namang nasa correctional talaga siya ng pambansang kulungan natin. Hindi kagaya ni Duterte, kung makikita niyo yung facility ng kanyang pinagkulungan, para siya nasa hotel. Tapos yung kanyang mga supporter, katakot-takot na pigati at dalamati. Parang in fairness talaga sa mga pangyayari, di ba? Yan naman, mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa mga napapanahong issue. Ngayon, maging ito si Aling Marie, na dating bumabanat sa iglesia, nabaling na rin ang kanyang mga pagbablog dito sa mga pangyayari sa dating Pangulong Duterte. Maging si Epifanio Labrador, nabaling na rin ang kanilang mga pagbablog dito sa pangyayari tungkol sa dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga, nung nag-comment ako doon sa nila, yan ang dapat yung batikusin, hindi yung iglesia na wala namang ginagawang masama sa inyo. Samantalang ito, totoong saksing buhay ang lahat ng mga mamamayan
na marami talagang ipinapatay ang dating Pangulong Duterte. Sa kagagawa na rin ng kanyang mga alipores na tagasunod. So ngayon, itong mga follower niya at mga supporter niya ngayon na patuloy na sumusuporta sa kanya, namimigati at parang akala mo sila ang naargabyado ng gusto. Samantalang iisang tao lang naman ang kanilang ipinaglalaban. Oo, na totoo namang may nagawang kasalanan. Samantalang yung libo-libong namatay na ipinatukhang, wala man lang sumuporta maski isa. Oo, wala man lang nangahas na ipanawagan o ano, dahil nga takot ang mga tao sa panahon ng panunungkulan ng dating Duterte. Kaya nga sabi ng isang vlogger, marami naman din daw nagawang mabuti ang ating Pangulong Duterte. Sabihin na natin totoo na may mga nagawa siyang mabuti, pero mas higit yung nagawa niyang kasamaan, di ba? Kasi nga, sabi nga, tumahimik daw ang bansa nung si Pangulong Duterte ang naging Pangulo. Paano nga, takot sa kanya lahat. Yung kaugalian niya sa Mindanao, dinala niya sa buong Pilipinas. Yung nga sabi ng isang vlogger, hindi naman po pwede na yung strategy niya sa Mindanao, doon sa Davao, ipatutupad niya sa buong Pilipinas. Mali naman yon, di ba? At marami talagang sasalungat kapag tuloy-tuloy na pinatupad niya yon. Mabuti na nga lang, dumating na yung hangganan at nawala na siya sa poder, nakakilos na ang iba para sampahan siya ng reklamo. O, di ba? Tama. At marami nagbubunyi ng palihim sa nangyari. Marami nagdurusa at namimigati sa nangyari. Marami rin ang nagbubunyi sa pangyayari, bagamat ito'y hindi hayag. Oo, di ba? Tama mga idol. Okay na, salamat ng marami sa maikli nating kwentuhan ito. Tayo naman nagkukwentuhan lang tungkol sa mga pangyayari. Nagbibigay lang tayo ng mga opinion sa naging sistema. Pero may mga in-interview rin ng mga nasa kinaukulan ng ating batas kung anong sistema. May mga nagsasabi na nasa tamang proseso yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga Duterte, ang malimit pagsabi na wala sa tamang proseso. O siyempre, kung ano ang pinapanigan nila, doon sila. O diba? Ito nga sa pangyayari nga, natupad nga yung batas na ipinatutupad nasa tamang proseso samantalang yung mga tinukhang wala sa tamang proseso, di ba? Yan mga idol. At ang Iglesia ni Cristo, mga idol, doon sa mga nanghikayat na sumama sa rally, hindi nyo po mahihila basta-basta ang mga Iglesia ni Cristo sa ganyang sistema. Oo, kasi nagdaos na kami ng sarili naming rally at marami rin nang nakaisa. Yan naman, bago idinaos yan, nabanggit ko na rin sa mga unang video ko, ipinagpapanata muna ang anumang aktibidad na idinadaos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi po pwede yung padaskol-daskol, pabigla-bigla. Pinag-aaralan kung ano mangyayari, kung ano maging kahihinatnan at kung ano magiging sitwasyon. Pagkatapos, ipagpapanata yan. Kapag natapos ang pagpapanata at saka lang ilulunsad yung aktibidad na gusto naming ilunsad mula sa pamumuno ng aming taga-pamahala. Ganyan mga idol. Kaya yun, yung mga nagpaplano dyan na magrarally, magpi-people's power, karapatan ng bawat isa sa atin yan. O, karapatan yan. At yan ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Pero may limitasyon at may hangganan. Kapag makakalabag ka na at lalagpas ka na sa hangganan, pwede ka nang i-apprehend ng ating mga kinaukulang batas. Di ba? Tama? Okay na ha? Salamat ng marami. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muli nagpapaalam sa inyo upang sa mga susunod pa nating programa ay muli tayo magkaharap. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer. Salamat nga pala doon sa mga nagko-comment sa ating programa. At binabasa ko ang inyong mga comment at the same time, sinasagot ko rin ang inyong mga comment. Salamat sa inyo at walang sawang pagtugon sa ating programang ito.
Hindi ko man kayong mabati isa-isa at mabanggit ng inyong mga pangalan, binabati ko kayong lahat ng isang maganda at mabiyayang araw. Di ba ba mga idol? O pero hanggang sa muli, pasamantala ako nagpapaalam. Paalam!